Maaga pa lang pumapasok na kami sa eskwela. Mahirap pumasok sa school kasi po maglalakad ka pa papunta sa school. Pag tumatawid kami sa kabilang baryo, dumadaan kami sa tubig para makapasok ng maaga sa school. Tinataas namin ang aming bag para hindi mabasa. Mas mahirap po sa aking lumusong kasi po mataas ang tubig, mababa lang po ako. Yun lang po ang madaling daan papuntang sa school. Pero madaling mapagod. Maraming pagkakaiba dito kaysa dun sa lungsod. Minsan, nainggit rin ako sa kanya. Yun, naisip ko sabi, buti pa nga kayo. Di nyo nararanasan yung ganito. Sugatan po ako. Masakit? Opo. Mahirap po ang buhay dito sa Matnog. Dumadaan po sila sa tabing ng dagat. Umakyat kami doon sa bundok dahil yun lang ang madaling daan papuntang eskwelahan. Ang hirap talaga kasi 3 beses ka pa kasi aakyat nun eh. Tsaka yung sa paa talaga masakit. Marami nang nasugatan, yung sa dahon na matatalim. Sa mga di sanay maglakad ng ganong kalayo, nalilate sila ng 1.5 hours, katlahating oras. Nabutas ang bag. Ano nangyari? Bakit? Sa paglalakad. Paano ngayon? Ano nakakainin mo? Wala. Lumal na po ang bag ko, kaya madali na mabutas kasi wala pong pambili. Mahirap nga po na maghanap ng pambaon ng pera o ulam, bag pa yata na mamahalin. Kapag may bangka, ang pamasahe sa amin kapag
Kapag balikan, 20. Yung 20 pesos na yon, hirap na sa mga magulang yon. Kasi imbis na pangbili nilang ulam, magpapamasaya sila. Tapos kapag gusto naman maghatid ng malaking bangka, malaki siya, di naman pwede dyan kasi low tide. Makati yung dagat kasi, tsaka maputik. Kaya nagbabanlaw kami agad. Bumibihis kami sa school pag nabasa ang damit namin ng dagat. Nagbibihis po kami sa likod ng stage. Pag late kami, pinapagalitan kami ng teacher. Sinasabi po nila, paulit-ulit na lang po daw late. Basa po ang damit namin, kaya po binibilad namin para tumuyo. Kailan nyo kunin yan? Mamaya po, pagkatapos ng school. Dating sa school, nahihirapan na mag-aral ng iba dahil maaga pa lang gumigising na silang ng alas 4, alas 3. Kaya pagdating dito sa school, dinadalo sila ng antok. Dry season is subdivided into two, which is the cool dry season and the hot dry season. Rainy season occurs in what month? Julian, stand up. Ma'am, di ko matabi mamaram. Minsan, hindi ako nakakaintindi ng leksyon kasi nagugutom pa ako, sumasakit ang tiyan ko. Julian, activity. Title of the activity. Why do season change? Okay, so the activity is entitled. So sa ngayon, tumaas yung bilang ng mga nag-drop-outs na mga estudyante kumpara noong nakaraang school year. Siguro isa sa mga dahilan, una, yung ibang bata, layo ng bahay nila sa paralan. So yung iba ay tinatamad na pumunta ng school. May mga estudyante kami, pumunta na ng Maynila para magtrabaho, maging isang kasambahay. So yun ang naging epekto sa mga estudyante. Huminto na sa pag-aaral. May mga kaklase na rin akong humihinto o na-drop out sa eskwela dahil lang sa layo ng paaralan. Yung iba, tinitiis na lang nila. Sinasabi nilang minsan, magliban na muna ako kapag di na talaga kaya o magpahinga muna. Kinder hanggang grade 6 siya, lagi siya may medal, may uno. Well, kaso lang, minsan napapagod pag lakad niya, kung halimbawa nag-uulan, minsan din hanggang namin pinapapasok. Kaya minsan naawa kami. Hindi ko lang alam kung makatapos siya. Kasi mahirap. Nung elementary kasi ako, malapit lang yung school. Di pares dito nang nasa high school na ako, talagang magsasacrifice ka na. Di mo na nagagawa yung ibang gagawin mo dapat sa school dahil nakafocus ka na tsaka pagod ka. May time na parang wala sa concentration yung estudyante. So base po sa data, mababa yung result sa National Achievement Test. So ang ibig sabihin niyan,
yung mayroong mga competencies na hindi pa gaano nakuha ng estudyante. Ano mga klase mo? Doon po sa kabatuhan. Anong ginagawa nila doon? Kumakain po. Ay na ikaw. Kain ka ba? Hindi po. Bakit? Natapon po ang pagkain ko. Mahirap po talaga sa isang ina. Imagine ko po si Janjan, nanonood sa may mga pagkain. Ang anak ko po wala pong may bili maski ano man po. Naawa po kay Janjan kasi ang dami lang po ng nilalakad ni Janjan. Huwag ka nang mahiya sa amin. Halika na. Madalas po akong umabsent sa school dahil po minsan walang baon. Pagka hapon po, nagsasabi siya na makulog yung tiyan po niya. Tinitiis po niya talaga na kuwan, hindi makakain ng alas 12 para makulang pong pag-eskwela niya maghapon. Kahit anong turo na gusto naming maipaabot sa kanila, kahit ano yung pagpupursige namin, yung nutrisyon na kinain nila, so wala na doon pa lang sa paglakad. Paano ba namin maibibigay yung magandang edukasyon sa bata kung ang kanilang kondisyon ay hindi nasa maayos? Kulang pa yung budget na ibinibigay nila sa amin. Hanggang ngayon, hindi pa na ayos yung ibang classroom namin. So yun ang isang problema namin kung saan kukunin yung paayos ng classroom. Bali, sa susunod, wala kaming classroom para sa isang section ng grade 7 at saka isang section ng grade 10. Yung mga estudyante, kahit malayo yung kanilang bahay, mas gaydo yung mga bata na makapagtapos ng pag-aaral. Kamusta ang lakad niyo? Mabuti naman po. May pa-2 po yatang oras. 2 oras? Opo. Hindi ba mahirap? Mahirap naman po. Bakit? Kasi po malayo. Tapos tatawid po kami sa dagat. Di ba delikado? Delikado po. Paggabi o kaya ganitong hapon, madilim na po yung daanan na yun. Tsaka ano po, parang medyo liblib. Kasi ano na po siya, bundok na. Yun po yung dinadaanan nila. Papunta po dito sa school. Ano ba ang nangyayari po sa anak? Pinatay po siya. Tapos doon po tinapon yung bangkay niya. Yung dinadaanan ng mga estudyante. Masakit po para sa akin bilang ina niya. Kasi talagang hindi namin nakalain ang mangyayari. Pangalawa na rin po yan nangyari sa anak ko na tinapon din sa lugar na yun. Pwede pong mangyari ulit pag hindi po nagawa ng aksyon. Mas mahirap kapag pauwi. Mas mataas yung dagat kapag pauwi. Mahirap po akong umuwi kasi mababa lang po ang tubig na taas.
parang kami hindi rin mapapanatag na kung yung mga estudyante ba namin, paglabas nila ng school, sila ba ay makakarating sa kanilang mga bahay ng maayos, ligtas? Nakarating ba sila o nakauwi sa kanilang mga magulang? Anybody to reign ignorance of the highness, form of woman, knowledge, art, and science. Learning is chief, book art chief. Pagdating sa bahay, pagod na. Sabi ko nun, bakit kasi pumasok pa ako ganun? Pamahal naman kasi ako dyan eh. Sanay na ako sa lugar namin sa Mambaho. And Zamboanga. Weaving mats takes several weeks from the gathering of pandan. Kung makatapos ako ng pag-aaral, siguro kukunin kong kurso yung educational lang. Gusto kong maging isang guro. Na-inspire ako doon lalo na yung elementary ako kasi may teachering akong from matdog pa sila, tsaka kahit na maalon, talagang lulusong sila pa puntang coastal para lang kinabukasan makaturo. Anong pangarap mo? Wala pa po. Kasi po hindi ko pa po alam kung makapagtapos ako sa pag-aaral. Kasi wala pong hanap buhay ang aking mga magulang. Nakita ka na bang politiko na kumusal para tingnan kung anong kalagayan? Meron at hindi natupad yung ilang pinapangako ng mga politikong tumitingin o kaya nagsasabing lalagyan ng o bibigyan ng solusyon yung problema namin. Wala naman hanggang tulay eh. Bukod po sa amin, may ibang bata rin nahirapan pumasok sa school. Mahirap daw mag-aral. Ang sabi nga nila, kung walang tiyaga, walang ninaga. Parang nakapagod na din. Minsan di nakakasabi na ako, ayoko na mag-aral. Sa umaga, sama-sama kami lalakad ng mga kaibigan ko. Kailangan po namin tumawid bago po kami makarating sa eskwelahan. Yung dati, 4 na taon lang naman. Ngayon, 6 na taon na. Kasi naabutan po kami ng K-12. Yung ibang tao, kaya estudyante, nag-alisan na po dito kasi napakahirap mag-aral dito. Mabilis dumaan dyan kasi sa bukid kasi napakataas din sa bundok. Bata po ako, dumadaan na po ako dyan. Sobrang hirap pag liit ka pa. Nakapit kami sa mga bato na natitigas para hindi kami malaglag. Mga hindi ba nagpapasakit? Karamihan yung sasakay papunta ron sa bayan. Hindi kami nakakasakay. May bayan ba? Opo. 20. Wala. Karamihan sa amin wala.
madulas ka, yung mga aklat mo, syempre mababasa. Tapos papagalitan ng mga guro. Madulas. Minsan may nadulas na doon, tapos bumalik. Pag nababasa po, bumabalik na lang sa bahay, tapos bibis ulit. Tapos ulit, lalakad ulit papunta doon sa eskwelahan. Mayroon nga sinasabi yung mga teacher. Kasi yung paglalakad ng mga bata, mahirap pag ang paglalakad. Sinabi na namin yung sa kanila na hindi basta-basta man ang paglalakad ng mga bata, yung may alon o umuulan. O paano, yung mababasa rin yung mga bado ng mga bata. Yung talaga, mainit yung mato. Papasok lang yung mga bata. Ang tig-ulan, nahuhulog ang iba. Mayroon din yung bagsakan dito yung bato. Yung anak ko, si Bonifacio. Minsan, reklamo na nga yun. Dumugo lang yung ulo niya. Buti lang, maliit yung hindi malaki. Madalas po lagnatin yung mga bata sa amin dahil sa paglalakad nga mainit na mainit. Siyempre galing doon, tapos sobrang init, tapos tatawid sa may dagat. Parang napapasma. Ate, bakit? Ano nangyari sa tinyelas mo? Ba't naputol? Kasi nadulas ako sa bato. Saan? Doon sa may pangpang. Ano ngayon pag-uwi mo? Mahirap. The tame bird and the free bird. The tame bird was in a cage, the free bird was in the forest. They met when a time came, it was a decree of fate. The free bird cries, "Oh my love, let us fly to the woods." Pagdating namin sa eskwelahan, nangangamoy kulob kasi hindi nasasampay. Siyempre, nilalayuan. Tapos bubulihin, ganun. Yun, sabi na, baho-baho mo, ganun, ganun. And 50,786. Habang pataas ng pataas ang level, paunti ng paunti ang aming enrollment. Kasi po, halos maraming estudyante mula sa iba-ibang lugar na kung saan risk po talaga ang pagpunta nila dito. Delikado po talaga yun kasi ang babagsakan niya. Deadly yun eh. Mga bato talaga siya, as in rocks na mga buhay. Ang mga na barangay, sabi po nila noon, gumawa sila ng doon, na daanan. Kasi nga po, yun ang nireklamo namin, na iparating na po yan sa Congress. Ang tugon po sa amin, yun, laging follow up, ganun. Kailangan po laging follow up. Common problem po ay mabababa po talaga yung mga markang nakukuha ng mga bata. Kasi di po ba yung ating curriculum ngayon, tapos nakafocus po tayo sa output ng bata sa product performance. So medyo mababa po sila doon. Kahit na rin po sa mga quizzes. So 100% Bonifacio. Kaya yun, nagsikap si Bonifacio na mag-aral talaga sila.
Kasi ang gusto ng bata, gusto niya mag-aral talaga. Hanggang saan ito kaya mag-aral? Kapag hindi namin kaya, ay tigil siguro siya mag-aral. Ang hanap buhay dito, dagat, yun lang kaya namin dito. Ikaw gusto mong makapagtapos o makapag-aral? Opo. Dahil para rin po to sa magulang ko. Ayoko na dito kasi ang hirap. Mahirap kasi minsan lang nakakakuha ng mga isda. Pag wala kaming pera sa pag-aaral ko, syempre, napipilitan na ako maghinto sa pag-aaral. Gusto ko yung yung simple lang, yung makatapos ng pag-aaral, tapos makahanap ng magandang trabaho. Ayoko nang yung sa katulong lang, ayoko nang ganon. Tapos yung nasa kusina, ganon. Gusto ko yung magandang trabaho. Gusto ko po na makapunta sa ibang bansa tulad ng Japan, gano'n, tapos China. Mas gusto ko sa Saudi Arabia, tapos sa Hong Kong. Sa Europe. Aalis din po, pero babalik din naman. Ang mga estudyante po namin dito, iba-iba po yung nila, residence. So ang distansya po niyan, pwede po siyang bangka, kaya lang ilan lang naman po ang may bangka. Ang tendency po, pag naglakad, kailangan po tatimingan nila yung high tide o low tide. Makakapagod, tapos masakit sa paa. Tapos yung dadaan mo pa, daming damo. Makati po, nakakasugat. Ang gusto lang po namin, mabigyan ng kulay dyan sa dinadaanan namin. Kung maulan po sa taas, makakatulong yan yung po tulay. Dapat, tuparin din nila yung mga sinasabi nila. Yung hindi lang po puro satsat, yung ginagawa rin nila yung sinasabi nila. Hindi po biro-biro talaga na makakuha ng diploma, hindi ganun. In-encourage po namin ang mga bata na dapat po talagang paghirapan nila para makuha nila ang bunga ng napakatamis. Sa probinsya po talaga kung nandun ka, yung mga basic services minsan ay wala. Napakahirap para sa isang ordinaryong estudyante sa liblib na po ang pag-aaral. Sa sinasabing libreng edukasyon, ano ba yung libre doon? Bukod dito sa pagtawid sa tubig, yung matarik na bundok na aakyatin, may patag, pababa, paakyat na naman. Yung pa yung hindi ko nararanasan sa 3 years ko na pagtuturo dito sa SUA High School. Dapat sana, hindi lang tayo mag-focus doon sa kung ano yung nangyayari doon sa loob ng paaralan. Ituturo mo kung ano yung mga nakalagay dito sa libro.
Ako po ay barely 8 months pa lang po sa serbisyo. Kasi bago po ako pumasok dito, ako po isang guro sa isang private. Paano mo malalaman na totoo yung sinasabi nila na mahirap o hindi kung hindi mo susubukan o wala ka sa pwesto nila? Medyo may fear, lalo na ako ay hindi marunong talaga lumangoy. Maswerte pa kami dahil medyo mababa yung tubig. Pero paano yung mga panahon na maulan, mataas yung tubig, kailangan nilang tumawid para makapunta doon sa iba yung sa kabilang barangay or makapasok sa high school. Lalim ng tubig, hindi namin alam kung gaano siya kalalim kasi merong bandang mababaw, may malalim, at yung maburak. Kung kami po na mga mas matanda sa kanila, nahirapan sa pagtawid, lalo pa siguro yung mga bata. Napakatindi ng panganib araw-araw yung kanilang ang posibleng mangyari. Talaba po ito. So ito po yung yung shell niya kapag nakaapak na ng mga bata, talagang masusugat kasi matutulis Ngayon nauunawaan na namin yung kanilang mga rason kung bakit sila nahuli sa pagpasok sa school. Iba yung sinasabi sa nararanasan mo. Ano ngayon, low tide? Low tide. Mababa ang tubig niya. Natatakot po kasi ako yung talagang ayoko doon. Siyempre nakikita ko yung dagat mataas na. Iniisip ko baka mamaya yung wave, mas mabasa ako lalo, di ba? Tapos yung wave, madala ako. Mas risky po ang haharapin ng estudyante kung mas mataas ang tubig. Kasi low tide pa to di ba? Nahirapan na nga kami na ganito mababa pa ang tubig. So what more kung mas mataas? Mas mataas ang tubig. Umaga pa po Baka mamaya may crack na pala yung bato, na inapakan nila, hindi naman nila yun na-check. Okay to. Ako po takot ako talaga. So Nakita mas niyo si naman. Mamaylina, mas okay dumaan pala dito. Kung ako po kaysa ang dyan. papipiliin, mas gusto ko sa taas kaysa dito.
parang nakakahiya nga po kasi meron kami mga students na nakakakuha ng failing grade. Tapos sabi niya sa akin, ma'am, ang hirap-hirap po maglakad. Tapos minsan akala mo yung bata nagbibigay lang ng alibay para maawa ka sa kanya. Tapos ganito pala talaga yung dadaan. Tapos everyday. Ang mabuting bagay naman po sa mga estudyante ng Bunot at Tulasin, nandun din naman po yung drive talaga po nila na mag-aral. Araw-araw po mapasok. Mas mahirap dito kapag maulan. Oh, paano na lang pag maulan? Buti ngayon mainit. Karamihan sa mga estudyante namin dahilan sa hirap ng buhay dito, so karamihan po sa kanila walang mga bangka. Napakalaking tulong po dito sa Mambahog at sa mga kabilang barangay pa na pumupunta rin dito kung malalagyan ng tulay itong barangay na to, itong lugar na to. Para po doon sa mga politiko or sa mga kumakandidato, so sana man lang kung sino man po sa inyo yung palari na manalo, bigyan nyo rin po ng pansin yung mga lugar katulad po nito na bundok na, dagat na, coastal area. Kasi paano po ba kami makakabigay ng magandang edukasyon kung ang estudyante namin nahihirapan sa araw-araw nila na pagpasok at pag-uwi? So yung kinain nila, yung nutrisyon na kinain nila, so wala na doon pa lang sa paglakad. So yung ilang oras pa nandoon sila sa aming paaralan. So yung atensyon, nakuha na nung pagod at hirap na sa paglalakad lang nila. Kasi nga sabi, di ba, ang edukasyon ang kayamanan. So paano ba magkakaroon tayo ng magandang maunlad na bansa kung ang mga bata pa lang na dapat sila yung magpapaunlad sa ating bansa, hindi natin nabibigyan ng focus, ng attention kung ano ba yung dapat na para sa kanila. Paano ka ba makakatulong sa or ipapakita at magpapaalala mo sa barangay o sa kalikasan? Magtanim ng puno para matigil ang baha. After nung bagyong nung nakaraang December, hindi pa bumabalik yung aming connection sa ng kuryente namin. Pero parang nasa stage na siya ng rehabilitations. Saan ka papuntahin, sir? Pupuntahan namin yung estudyante namin hindi na rin pumapasok. Good evening. Hello, good evening po. Si Jeline, nahirapan ka? Nahirapan ka saan? Paglalakad. Nahirapan ka sa paglalakad, so yung reason mo kung bakit ka nagano. Pero may plano ka pang mag-aral this coming June. Dahilan po sa secondary ng 2013 at 2014 ay 3.8% po ang ating dropout rate. Pagdating po ng 2014 to 2015 school year ay 2.81. Ibig sabihin po 0.99, almost 1% po ang nabawas natin sa dropout rate. Ba't ka tumigil sa pag-aaral pala? Sir, ang baklayan. Yung distance din. Nahihirapan yung bata na maglakad kasi walang bangka, walang sasakyan. Pero gusto niya makatapos yung pag-school. Opo. Ang edukasyon po ay hindi lang trabaho talaga ng DepEd. Bagamat kami ay ang pangunang ahensya dito. May close coordination naman po tayo sa DPWH. Pero ang titingnan po natin dito ay yung availability of funds na kailan ito, may programa na ba ito para i-construct. Takes the village to educate the child. Kayo rin po na mga magulang, may papel din na ginagampanan para mahuhugat na rin ang kakayahan ng ating mga anak. Meron din ang role ang ating barangay officials, ang ating LGU, at iba pang mga stakeholders
Gusto namin na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kaya sana yung mga nasa posisyon or mga nasa katungkulan, nasa pamahalaan, itong mga liblib na lugar dito sa Pilipinas, sana mabigyan nyo rin ng pansin. May mga nanunungkulan po na nangangako na yun na po ang susunod nilang proyekto. Umaasa po kami. Talagang inaasahan po talaga namin yun. Talagang ang magsasuffer po talaga sa corruption ay itong mga marginalized sector natin. Wala silang kalaban-laban. Pagkakataon talaga itong eleksyon na ito upang talagang usisain natin. Huwag natin pong isugal ang kukunting binibigay ng isang politiko para maihalal siya sa ilang taon na dadanasin po natin dahilan sa korupsyon. Ang pag-aaral ay hindi biro. Ang pagtatanim po ay kagaya rin po ng pagtuturo. Magiging malusog po ang isang tinanim o ang isang estudyante, depende po sa iyong pag-aalaga. Kung ano po ang pag-aalaga mo sa bata, yun po ang magiging bunga. Magiging successful siya dahil po yun sa iyong pag-aalaga.